Hello, kumusta tayo? Nagpapasalamat tayo kay Almighty Father dahil sa yung wisdom na binibigay niya sa atin ay pure and gentle. So mababasa natin to sa James chapter 3 verse 17. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. Totoo. So yung wisdom, no? Yung good decision making natin ay pure, no? At may peace, gentle, open to reason, hindi siya close-minded, full of mercy, maawain, and good fruits. So alam naman natin yung good fruits, no? Yung love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Impartial and sincere. Impartial meaning patas. Sincere, katotohanan. Yun ang wisdom na binibigay sa atin ni Almighty Father. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil siya lang ang makakapagbigay ng wisdom na ganito ang description, no? Na pure, gusto lagi ay kapayapaan, gentle, open to any ideas, maawain, good fruits, madaming good fruits, hindi namimili ng tao, at totoo. Kaya yung mga anak ng Diyos, anak ni Almighty Father, so yung wisdom natin ay galing sa Kanya. Kaya dapat full of mercy. Ngayon, kung hindi ka kinakataan ng maawain ka, yung wisdom mo, hindi kay Almighty Father. Kung hindi ka open sa reason, hindi kay Almighty Father galing yan. Kung hindi dala mo ay kapayapaan, hindi galing kay Almighty Father yon, no? Kung hindi ka sincere, hindi rin kay Almighty Father yon. At kung may pinipili ka na tao, hindi kay Almighty Father yon. Dahil ang pinaka-root na katangian ni Almighty Father, yung pinaka-buod, no? Yung pinaka-definition ni God is love. Yun yung kanyang gustong ituro sa atin, pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kapwa-tao. Tapos, susunod na yung mga iba pang mga gifts of the Holy Spirit at saka fruits of the Holy Spirit. So, yung ugat lahat ay love, no? Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13. Andun yung meaning ng love na galing kay Almighty Father. So ngayon, natapos na natin yung Revelation chapter 11. So dito binabanggit yung 2 witnesses, 2 prophets, or 2 olive trees, or 2 lampstands. Magpipreach or magsishare, magte-testify ang mga prophets na to, magpa-prophesy sila sa mga tao. At ang kanilang power na salita nila ay manggagaling kay Almighty Father. So kaya sila ay olive tree dahil marami na silang pinagdaanan sa buhay. Sila ay faithful kay Almighty Father at sila ay fruitful, no? Mabunga. Buhay, kahit na anong tragedy ang dumating sa buhay nila, nakatayo pa rin. Ganun ang katangian ng olive tree. 2 lampstands dahil sila ay nagsisilbing ilaw, no? Para dadaanan ng tao patungo kay Almighty Father.
binubuksan nila ang isip ng tao. Pinapakita nila ang katotohanan. At kung meron mga mananakit sa kanila, emotionally, physically, lalabas sa bibig nila ay fire, which is the word of God, no? Na full of wisdom. At yung mga kakalaban sa kanila, walang masasabi. Devours their enemies. Walang makakatalo sa mga sinasabi ng two prophets na to. Kaya, ang tingin sa kanila ng tao ay salot or plague. Dahil sila ay nagsasabi ng totoo, hindi makaisa ang mga nag-oppose sa dalawang prophets na to. At kung sino man ang gusto sa kanilang manakit physically, pumatay, no? Gusto silang patayin. Kung gusto silang patayin sa pamamagitan ng kutsilyo, ngayon yung papatay sa kanila, hindi matutuloy yon, kundi yung papatay mismo, sila ngayon ang mamatay sa kutsilyo. Halimbawa, sa baril, gusto nilang barilin yung dalawang anointed by God kasi nabibwisit sila, gusto nilang ipapatay through baril. Ngayon yung magpapatay, sila ay ngayon ay mamamatay sa baril. Yun ang sinasabi dito. So ito ay warning, kaya alamin natin kung sino yung two prophets, maging aware tayo. Hindi natin alam kung sa lifetime natin ngayon or sa hinaharap. At pag nag-share sila ng word of God, nagpa-prophesy sila, walang makakapagpigil sa kanila. These have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy. Walang rain, ibig sabihin walang makakapagpigil. Dire-diretso sila ng pagsasabi ng katotohanan sa mga tao. Ayaw man at gusto ng mga tao. And they have power over waters, turn them to blood, and to strike the earth with all plagues as often as they desire. So meron din silang kapangyarihan na yung mga simpleng bagay na nineneglect ng mga tao na akala nila ay tama, mabubuksan ngayon. Okay? Malilinawagan ang mga tao. It will turn into blood. And to strike the earth with all plagues as often as they desire. Ang ibig sabihin ng plagues na to, yung masasaktan yung mga tao dahil sa kanilang mga maling nagagawa. Strike the earth. Yung mga tao, sasalitaan nila ng lahat ng galing kay Almighty Father dahil sila ay inutusan ni Almighty Father. Kaya yung mga tao ngayon, pag nakakarinig ng kanilang mga salita, parang plague sa kanila. Parang masakit sa tenga nila. At hindi sila titigil. Hindi titigil ang two witnesses na to. Dahil sila ay pinili ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Naging faithful sila. Hindi natin alam kung buhay na sila ngayon or baka ipapanganak pa lang. No? When they finish their testimony, yung beast nagaling sa bottomless pit. So si Satan to, tatalunin sila. Kung tapos na ang kanilang testimony or tapos na ang kanilang pagsasalita or pag-share ng word of God, pag-share ng prophecy sa mga tao, pag tapos na, matatalo ngayon sila ni Lucifer kasi inaalaw ni Almighty Father, no? Para nang sa gayon ang dalawang witness na to ay makabalik kay Almighty Father. Dahil tapos na ang kanilang misyon sa buhay.
Yun ang kanilang pinakamisyon. Kaya sila nabuhay sa mundo na to. At kung tapos na ang kanilang misyon, i-allow ni Almighty Father na patayin sila ng beasts. Hindi natin alam kung paanong klaseng pagkakapatay sa kanila or kung bibigyan sila ng sakit ng beast, no? Alam naman natin ang beast, marami siyang way para saktan ang mga tao. And their dead bodies will lie in the street of great city which spiritually is called Sodom and Egypt. So ito yung earth, no? Makikita ng mga tao, namatay pala, akala ko ba galing kay Almighty Father, akala ko ba siya yung nagbibigay ng prophecy. Gaganon, no? Kaya sila ay mamamatay, makikita sila sa kalye, no? Sa internet, nakikita sila kung meron pang internet ng time na yon or mas maganda na yung technology. Hindi sila malilimutan ng tao dahil pagtatawanan sila ng tao. And then, those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies 3.5 days. So, pag-uusapan sila, hindi matatapos ang usapan and not allow their dead bodies to be put into graves. Ibig sabihin not allowed to put their dead bodies to be put into graves. Ibig sabihin to, hindi nila papayagan na matapos ang usapin. Pag-usap-usapan nila yon. Pagtatawanan nila, i-reject nila yung pagte-testify ng dalawang tao dahil isip nila, ba't namatay? Akala ko ba galing kay Almighty Father? Akala ko ba powerful? Ganon, no? And those who dwell on the earth will rejoice. Matatuwa ang mga tao dahil ang tingin nila sa dalawang witness na to ay panira sa kanilang mga trabaho. Dahil ang two witness na to ay nagsasabi ng totoo, nakikita nila ng two witness na to ang gawain ng tao. Sinasabi ng dalawang witness na to kung ano ang mali ng tao at kung ano naman ang tama na ginagawa ng tao. So, lahat ng tao to, hindi lang to sasabihin na baka ibang religion yon or iba ang beliefs nun, kaya nila aawayan ang two witnesses. Hindi. Mga followers din ni Christ, mga so-called followers ni Christ din, ang re-reject sa two witnesses. Kasi may mga gawain din ang ibang mga followers ni Christ na hindi maganda sa paningin ni Almighty Father. Kaya, pinadala niya ang two witnesses para maliwanagan ang mga tao. So, salot ang tingin nila, no? Kasi tormented sila sa mga sinishare ng dalawang witnesses. Tormented ng mga tao. Nagkakaroon sila ng conflicted minds, no? Nahihirapan sila. Hindi nila mapagdugtong yung mga pangyayari. Pero yung dalawang witness na to ay buhay. Yung soul nila, kukunin ni Almighty Father. Nakalagay dito, no? Great fear fell on those who saw them, and they heard a loud voice from heaven saying, "Come up here." And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them. Nalaman ng mga kaaway nila, ng mga nangaaway sa kanila, na sila ay galing kay Almighty Father, dahil ang kanilang mga prophesy, or sinabi, ay nagkatotoo. Dahil galing sila kay Almighty Father. At doon din sa panahon na yon, kasi binibigyan sila ng warning, no, ng two witnesses na to. At sa parehong oras na yon, magkakaroon ng napakalaking lindol. At 1/10 ng mundo ay masisira. 10% ng mundo masisira. Sa earthquake, 7,000 people were killed. So, ibig sabihin ng 7,000 people. So, 7 means complete. So, kung sino man yung tao na
mamamatay siya, no? Kung nakatakda siyang mamatay, so complete 'yon. Kung sino nakatakda sa oras na yun na mamatay, kompleto 'yon, walang labis, walang kulang. And the rest were afraid and gave glory to God of heaven. The second woe is past, behold, the third woe is coming quickly. So ito naman yung kaharian ni Jesus Christ na proclaim sa seventh trumpet. Binuksan ang kalangitan. The temple of God was opened in heaven and the ark of His covenant was seen in His temple. Makikita doon si Jesus Christ. Siya yung ark of the covenant. Siya yung nag-hold ng agreement, si Jesus Christ. So meron ding lightning, noises, thunderings, earthquake, and great hail or hailstorm. So, yung 24 elders, pupurihin nila si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Magpapasalamat sila. Sa lahat-lahat na bibigyan ni Almighty Father ng reward ang kanyang mga servants, ang mga prophets at ang mga saints. No? Pag faithful ka kay Almighty Father, kasama mo na siya sa langit, saint ka na rin matatawag. No? Or servant. Kasi hindi naman lahat ay prophet. Lahat ay pupurihin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Ngayon, dito na tayo sa Revelation chapter 12. Itong Revelation chapter 12 na to, meron dito na nabanggit na nasa Daniel. Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 verse 7. And after, so basahin na natin itong Daniel chapter 7 verse 7, no? Kasi nandito tayo sa Revelation chapter 12. Pero, binanggit ko na meron dito na binanggit din, pareho ng vision si John at saka si Daniel tungkol sa beast. And after that, in my vision at night, I looked, and there before me was a fourth beast, terrifying, frightening, and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victim, and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts, and it had 10 horns. Kasi dito sa dream ni Daniel, meron siyang 4 na kingdom na dream, no? Ano ko lang, no? Gusto ko lang isabi, pinapasabi ng Almighty Father, na sa Daniel, nagkatotoo na to na fulfill na itong 3 kingdom. Babanggitin ko, no? Yung panaginip ni Daniel. Daniel said, in my vision at night, I looked, and there before me were the 4 winds of heaven, churning up the great sea. 4 great beasts, each different from the others, came up out of the sea. The first was like a lion, and it had the wings of an eagle. I watched until its wings were torn off, and it was lifted from the ground so that it stood on 2 feet like a human being, and the mind of a human was given unto it. So itong first na vision ni John, first kingdom, ay mukha raw layon na may pakpak ng eagle. Nang pinanood niya, mayroong yung pakpak na tanggal. Ngayon, nung natanggal yung pakpak, it was lifted from the ground so that it stood on 2 feet like human being. Natanggal yung pakpak niya, so naging tao siya, like human being. And the mind of a human was given to it. So ito ay ang Babylonian Empire.
Bakit Babylonian Empire? Kung titingnan nyo yung crest or coat of arms ng Babylonian Empire, meron lion siya, tapos may wings. Ngayon, yung tinanggal dito ang wings, diba? Kasi pag wings, nakakalipad ka. Ngayon, yung time ng Babylon, gumawa sila ng Tower of Babel. Mataas sila, mayabang sila. Prideful. Tinanggal ni Almighty Father ang kanilang pride kasi gusto nilang tumaas ng tumaas ang kanilang, maabot nila ang langit. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, its wings were torn off. Tinanggal ang kanilang mga pakpak para hindi na sila makalipad. Ibig sabihin to. And it was lifted from the ground so that it stood on 2 feet like a human being. Naging mapagkumbaba or binaba sila ni Almighty Father sa kanilang dapat na kalagyan bilang isang human being. And the mind of a human was given to it. So, noon nga ng Tower of Babel, nagkahiwalay-hiwalay ang mga tao. Bawat grupo, nagkaroon sila ng desisyon. No, naghiwa-hiwalay sila, nagdidesisyon sila, nagkaroon sila ng sariling law, nagkaroon sila ng sariling culture. So, yon, Babylonian Empire or yung time ng Babel. So, Babel, Babylon, okay? And there before me was a second beast, which looked like a bear. It was raised up on one of its sides, and it had 3 ribs in its mouth between its teeth. It was told, get up and eat your fill of flesh. So, itong second beast na to ay bear, na merong kagat-kagat na 3 buto daw, or 3 ribs sa bibig, sa gitna ng kanyang mga ipin. It was told, get up and eat your fill of flesh. Ngayon, ito ay ang Persian Empire. Bakit nasabi natin ito ay Persian Empire? Kasi ang Persian Empire, nasasakupan niya ay 3 lugar. Mesopotamia, Egypt's Nile Valley, and India's Indus Valley. So, ito yung 3 bone na kagat-kagat ng bear. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi naman nanay ko. Hindi naman. Loloko mo ko So, yung 3 buto na yon na hawak-hawak ng Persian Empire. Kasi mga empire tong mga beast na to, okay? Kaya tinatawag silang beast kasi ang dami ng mga taong nahawak sila na namatay na nagkaroon ng kasalanan, na pariwara. Okay? So, yung 3 buto ay Egypt's Nile Valley, Mesopotamia, and India's Indus Valley. Ngayon, ito naman na 3rd beast. After that, I looked, and there before me was another beast, one that looked like a leopard, and on its back it had 4 wings like those of a bird. The beast had 4 heads, and it was given authority to rule. So, siya ay leopard. Ibig sabihin ng leopard, prideful siya, gusto niya siya lang. At meron siyang spots. Naka-camouflage siya. At saka, yung likod niya may 4 wings na parang sa bird, pero meron siyang 4 na ulo. At meron siyang authority to rule, yung 4 na ulo na yon ng beast. Ngayon, tingnan ko kung ano yung may 4 na pwedeng pamunuan. Yung Roman Empire, nahati siya sa 4. Gaya nga ng sinabi dito, 4 wings like those of a bird, the beast had 4 heads. It was given authority to rule. Bawat ulo, binigyan ng authority to rule. Kaya nga ito, nagkaroon ng tetrarchy.
na na-established noong 293 AD or Christ era by the Emperor Diocletian. It consisted of 4 different rulers, 2 head emperors, and 2 junior emperors. These 4 emperors split the empire into 4 districts and each ruled separately. No? Each ruled separately. Kaya nga dito sa this piece had 4 heads, it was given authority to rule. Bawat ulo may authority to rule. Gaya nga ng Roman Empire na nahati rin sa 4. Okay? So ngayon alam na natin ang mystery. Tinuruan tayo ni Almighty Father ang mystery nitong 4 na beast. 3 pa lang ang na-discuss natin, ano? Na ikwento natin or napag-usapan natin. Ngayon, binabanggit din dito ang 4th beast na nasa Book of Revelation. After that, in my vision at night, I looked and there before me was a 4th beast, terrifying, frightening, and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the other former beasts, and it had 10 horns. No, basahin nyo, Daniel chapter 7 verse 7. Binibilis-bilisan ko lang ang basa, no? So, ibig sabihin, yung 3 empire, wala sila sa kalingkingan nitong pang-4 na darating na beast or empire. Sa tingin nyo ba, may kanya-kanya pa ba ang country na sariling silang desisyon? Sa ngayon, may sariling desisyon ba ang country natin? Ang country ng iba? Di ba wala? Paano natin napatanayan yon na walang sariling desisyon? Year 2020, nalaman natin na wala naman pa ng sariling desisyon ang bansa. May isang nagdidikta, okay? Nagkakaintindihan tayo doon, ano? Naiintindihan niyo ba? So, ibig sabihin, hindi tayo hiwa-hiwalay. Kunyari lang na hiwa-hiwalay tayo na country. Pero ang totoo, nasasakupan tayo ng isa lang. Dahil pag nagdesisyon ang pinakamataas, lahat ng country susunod. Naintindihan niyo ba ako? Kagaya nga lang nung kung naabutan mo yung first year, second year high school, third year high school, fourth year high school, kung meron kayong ganon, di ba high school ang tawag, 4 years. Tapos, napalitan ng grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. No? Naging grade 10. Yung hanggang grade 6 lang ang elementary ng Pilipinas dati, at saka yung high school ay 4 years. 2 bansa lang ang may ganon. Nakalimutan ko na isa pang bansa. Pero lahat na ng ibang bansa, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Recently lang napalitan yung ating curriculum, school curriculum na naging grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Naging pantay-pantay na, naging equal na lahat. Pati yung pasukan sa school, nag-equal na rin. Nagkataon ba yon na saka dumating ang pangyayari noong 2020? So kaya naging pantay, naging equal, madaling i-control dahil pare-pareho na ng sistema. Okay? Naiintindihan ba ninyo? Pare-pareho na ng sistema. Pati sa edukasyon, no? Pare-pareho na ng sistema. Kaya, yung bansa natin, may nagro-rule sa bansa natin na hindi lang yung presidente, dahil yung presidente sumusunod lang din siya kung sino yung may mga pinakamataas pa sa kanya. Mayroon pang pinakamataas sa kanya.
na nasa ibang bansa. So, ibig sabihin, merong nagro-rule sa presidente natin. Sa ibang bansa, may nagro-rule pa rin sa presidente nila. May nangunguna pa din. Nagkakaintindihan ba tayo? Ngayon, sabi ni Daniel, mas nakakatakot. Bakit nakakatakot? Hindi alam ng tao. Akala, basta nandito ka lang sa bansa na to, ito lang ang rule mo, ito lang ang gagawin mo. Hindi. Hindi nila alam, meron pang mas nagro-rule sa bansa natin, or sa bansa ng ibang tao, or sa ibang bansa. Ano yon? Sino yon? Hindi ko napapangalanan kung sino yon o ano yon. Pero sila ang may hawak. Kaya nilang patigilin ang mundo. Gaya na nangyari noong 2020. At pwede maulit yon. Napag-aralan na nila, no, yung pagkakamali nila noong 2020. No? Napag-aralan na nila. Drill lang yung nangyari ng 2020. So ngayon, pine-perfect na nila ang mga gagawin nilang mga plano. Pina-perfect na nila. So Daniel chapter 7 verse 23, ang explanation ng fourth beast. He gave me this explanation. The fourth beast is a fourth kingdom that will appear on earth. Kingdom. Or an empire. Siyempre, hindi sasadsat din sabihin na, nakasali ka sa empire. Pero, di ba, may mga ano yan, member ka ng ganyan, di ba? Yung country mo. So, ibig sabihin, kaya ka na, may mga control. So, ganun yun. Kunyari. Kaya nga, naka-mask pa sa ngayon. It will be different from all the other kingdoms and it will devour the whole earth. Buong mundo na ang sakop ng parating na fourth beast, trampling it down and crushing it. Sisirain niya ang earth. Paano masisira ang earth? Ang sasabihin, wala ng pera. Wala nang nagsisirculate na pera sa mundo. Yun ang sasabihin. Nagkukulang ng pera, inflation. Magtataka ngayon, nasa ng pera? Asa ng mga ginto? So, ang mga pera, ang ginto, ay napupunta lang sa kung sinong pinakamayaman. Tataka kayo, ng daming utang bilyon, trilyon. Nasa computer lang yung bilyon, trilyon. Pero yung hawak na pera, wala. Okay? So, dun ang ika-crush or ita-trample. The 10 horns are 10 kings who will come from its kingdom. After them, another king will arise, different from the earlier ones. He will subdue 3 kings. He will speak against the Most High and oppress his holy people and try to change the set times and the laws. Papalitan niya ang oras. Ang tinakdang oras, papalitan niya rin ang mga batas. May mga iibahin siya. Ipa-persecute niya yung mga Christians. Paano bang way ng pagpa-persecute? So, ang mga pinapatugtog sa music ay puro mga blasphemous, no? Yung mga words or acts na ginagawa. And yun ang isa sa pang-oppress. And at the same time, manipulation. Iniengganyo niya or iniikayat niya. The holy people will be delivered into his hands for a time, times and half a time. Sabi dito ni Daniel sa kanyang vision na in-explain sa kanya ni Almighty Father.
So, this is the end of the matter, sabi ni Daniel, such verse 28. I, Daniel, was deeply troubled by my thoughts, and my face turned pale, but I kept the matter to myself. Kinalabutan si Daniel. Kinikilabutan din ako. Kinilabutan si Daniel. Kinikilabutan din ako Ba't ganon? So, dito na tayo, sa Revelation chapter 12. Now a great sign appeared in heaven, so verse 1. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. And then, being with a child, she cried out in labor and in pain to give birth. Hindi ito tao. Akala ninyo tao to. Sasabihin ninyo, hindi si Mary yan. Si Mary yan yung clothed with the sun. Hindi. Mali yung explanation ninyo. Si Mary, tapos na yung kanyang role. Pinanganak niya si Jesus. No? Sa Bethlehem. Pero hindi siya ito. Clothed with the sun Nagkabihis ba ng sun si Mary? Hindi naman. So, sino tong woman clothed with the sun? Ito ay ang mundo. Di ba ang mundo, pag tinatamaan ng araw, nasa yung mundo, napupuno ng liwanag. Clothed with the sun. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga, sinasabi ko na itong Bible, allegory, or parang poem na may mga figures of speech. With the moon under her feet. Kaya yung moon under her feet kasi yung sun nasa taas, ngayon yung moon nasa ibaba. No? And on her head, a garland of 12 stars. 'Di ba sa langit makikita mo? Kaya garland kasi yung earth makikita mo may stars sa taas. Kaya garland parang meron kang design sa ulo mo na stars. Pero bakit 12 stars? Ibig sabihin ng 12 stars, ang number 12 ay yung 12 apostles, yung 12 sons of Israel. Tapos, ang 12 din ay meron din yung 12 na gate, ang heaven, ang New Jerusalem. Na may 12 pearls bawat gate. So, yung number ni Satan, 6. So, ito ay 12. Dinoble ni Almighty Father. Mas powerful siya. Ibig sabihin, 7 is the complete number. So, binabanggit dito, no? Mababanggit dito yung 3.5 days. Okay? Hindi pa tayo tapos dito. And then, being with a child, she cried out in labor and in pain to give birth. So, yung earth, sa earth pinanganak si Jesus. Okay? Sa earth pinanganak si Jesus. Alam naman natin yung kaya siya nagkaroon ng flesh. So, ginamit si Mary. Yung mission ni Mary is ipagdalang tao si Jesus. Pero yung egg ni Mary, hindi ginamit yon. Kasi hindi naman sperm cell si Jesus Christ na para gamitin ng egg ni Mary. Kaya si Jesus Christ, nasa womb ni Mary, fertilized egg na siya. Walang DNA si Jesus Christ kay Mary. Wala silang pagkakapareho ng DNA. Kung i-check nyo sa internet, no? Check nyo, surrogate mother, kung magkakaroon ba ng DNA, kung ang fertilized egg na ang nailalagay sa kanya, i-check nyo. And another sign appeared in heaven, behold. Hanapin lang ako dito ha. Wait lang.
Jeremiah chapter 7 verse 16 to 20. Therefore, do not pray for this people, nor lift up a cry of prayer for them, nor make intercession to me, for I will not hear you. Sabi ni Almighty Father. Do you not see what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, the fathers kindle fire, and the women knead dough to make cakes for the Queen of Heaven. And they pour out drink offerings to other gods, that they may provoke me to anger. Do they provoke me to anger, says the Lord? Do they not provoke themselves to the shame of their own faces? Therefore says the Lord God, behold, my anger, my fury will be poured out on this place, on man and on beast, and on the trees of the field, and on the fruit of the ground, and it will burn and not be quenched. So binabanggit dito ang Queen of Heaven. Nagagalit si Almighty Father pag sinasamba ang Queen of Heaven. So sino na ba ang Queen of Heaven na kinoconsider yung Queen of Heaven? Kasi walang Queen of Heaven, galit si Almighty Father sa Queen of Heaven. Sinasamba. Ang dapat lang natin sabayin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Nasa Jeremiah chapter 7, verse 16 to 20 to. Nandito rin sa Jeremiah chapter 44 verse 17 to 25 yung sinasabing Queen of Heaven. Na ayaw ni Almighty Father nasambahin. Dito naman sa 1 Kings 11:5, for Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians. So, si Ashtoreth, dito galing ang salitang Easter, Ashtor, no? Easter, Ashtoreth. Ito galing yon. Ngayon, dito naman sa Deuteronomy chapter 12, verse 30 to 31, Judges chapter 2 verse 12. For they forsook the Lord and served Baal and the Ashtoreths. So itong si Ashtoreth, ito ang Queen of Heaven. Na tinatawag ding Easter. Na kaya Easter kasi kaya may rabbit, Easter bunny, egg. Kasi nga ang gusto nito ay fertilization. Ito sa Ezekiel chapter 8 verse 14. So he brought me to the door of the north gate of the Lord's house, and to my dismay women were sitting there weeping for Tammuz. Sino ngayon si Tammuz? Anak ni Ashtoreth or ni Esther or Easter or Queen of Heaven? Basahin nyo kaya, no ha? Kaya importante, babasahin natin yung Old Testament para makita natin yung sinasabi ni Almighty Father. Ngayon, naguguluhan kayo, bakit ganon ang turo sa amin ng leader namin tungkol sa Queen of Heaven. Magbabasa tayo ng Bible kasi. Pina-point out ko lang sa inyo, no? Kasi baka iisipin niyo na ang babae dito sa Book of Revelation kasi ay si Mary. Tapos na yung role ni Mary. So, kung sinasabi yung baka ito yung Queen of Heaven, kung sinasabi yung Queen of Heaven, galit si Almighty sa Queen of Heaven. So, bakit babanggitin pa niya dito sa Book of Revelation? Na yung Queen of Heaven ay si Ashtoreth or si Isis or Ishtar, Easter, ganon, pangalan.
Iisa lang yun. Asawa ni Nimrod. So, balik ngayon tayo dito, no, na yung babae, na clothed with the sun, ito yung earth. Sa earth, ipinanganak si Jesus. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his head. His tail drew a third of the stars of heaven, and threw them to the earth. Napunta ngayon sa past. See? John, the apostle, napupunta siya sa past, sa present, sa future. Ganon yung ibinigay na gift kay John, the evangelist ni Almighty Father. John the apostle. John the beloved. So, itong great fiery red dragon, bakit dragon? May hayop ba na dragon? Di ba pag Chinese New Year, nagsasayaw yung mga dragon, tuwang-tuwa kayo sa red dragon. Ang kulay ng dragon ay red, so mga sayaw, paano bang tugtog yun? Ay may mga symbols pa kayong gawa, tas tao na nagtetela ng dragon. Celebrate. Hindi nyo alam na ang dragon ay si Satan? Bakit magiging dragon si Satan? Ang dragon, tanggalan nyo ng paa. Ano yung tsura nun? Ahas, di ba? Reptile. Ang dragon, reptile siya. Kaya lang siya na iba kasi may paa siya. Tanggalan, di ba ang dragon mahaba? Tanggalan nyo ng paa. Nakasulat sa Book of Revelation, Book of Genesis, na from now on, lalakad ka na sa belly mo. Dati, ang ahas, meron siyang maliit na paa. So, kung titingnan mo sa science, ang dami ko sinasabi sa inyo. Kung titingnan nyo sa science, babalik ta rin mo yung ahas, no? Kukuha kayo na ahas. Huwag na kayo kumuha na ahas, tingnan nyo lang sa internet, sa YouTube. Balik ta rin nyo yung, ipapakita naman dun eh. Sa labas, may parang something. Pero sa loob, merong bone na maliit. Yun ang kanyang paa. Tinanggal ni Almighty Father. Kasi nga, isa sa kanyang sumpa sa ahas ay gagapang sa kanyang belly. So, naiintindihan na natin, ano? Na huwag natin celebrate ang dragon or red dragon or kahit ano bang kulay ng dragon. Dahil ang nagsisimbolize na to ay ang demon or ang devil or si Lucifer. Nagiging nainis na ba kayo sa akin? Okay, may inis, no? Ha? Okay, may inis, ha? Nagpe-prepare pa naman kayo ng mga kalendary na may dragon. Alam niyo, gusto ko yung damit na may dragon, ano? Pero nung nabasa ko yung dragon, bakit ayoko? Tsaka merong banda na Imagine Dragons. Gusto ko yun, kaso bakit dragon ang pangalan niya? Kaya nawawalan ako ng gana. May ganun. Kasi nga, ang dragon ay devil or si Lucifer to. Having 7 heads. Ano yung 7 heads ng dragon? 7 heads, 7 hills or 7 mountains. So, ano yung 7 na yun? 7 hills. Di ba ang lupa? May mga bundok, no? May mga bundok. So, yung under sa bundok, dagat na. So, continent yun, yung nakaangat. So, ilan ba ang continent ng mundo? Dami nating makakaya mo ba? Makakaya ba?
Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung 7 mountains, yung 7 heads, yung 7 hills dito sa Book of Revelation na nasasakupan ng Red Dragon. Sabi ng iba, ito ay isang 7 hills daw, nandun daw yung isang religion. Hindi yun. Ayaw aminin ng mga tao, nakasama ang buong mundo. May tinuturo silang ibang lugar. Ayaw nilang aminin nakasama sila. Nakasama tayong lahat na nakatira sa 7 heads and 10 horns. No? May 7 head na. Meron pang 10 horns. Ano yung 10 horns? 10 kings. Or may 10 namumuno. Baka sabihin, hindi marami ang country, ang 7 continents. Oo, maraming country ang 7 continents. Pero may mga organization na mas, gaya ng sinabi ko rin, mas powerful kaysa sa mga presidente ng country. Na kaya nilang patiligilin ang mundo. And 7 diadems on its head. So, mayabang. May 7 diadems pa. Alam niyo yung diadems, no? Alam niyo ba yung diadem? Ano yun na ginto or gem? Or crown sa ulo. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to earth. Yung a third of the stars, yung buntot daw ng dragon, naghatak siya ng stars galing sa heaven, itinapon sa earth. Sino to? Mga fallen angels. 1/3 of the angel of God. So, 33. Kung 100 ang angel ni Almighty Father, 33 ay sumama kay Satan, naging fallen angel. Kaya sinasabi ko sa inyo na napunta sa past, si John, okay? And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. Diba, nung pagkapanganak ni Jesus Christ, inaantay na siya ni tugsabi ang mga magi na pinanganak na ang si Jesus na pagiging King of Kings and Lord of Lords. Inaantay niya, no? Gusto niyang ipapatay si Jesus. So dito, kaya niya gusto ipapatay si Jesus dahil nasa sa kanya ang devil. Okay? Kaya dito, the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. Kaya nga, si Jesus gusto nang ipapatay, baby pa lang siya. She bore a male child. So, ang earth, ipinanganak dito sa earth, si Jesus, male, who was to rule all nations with a rod of iron. Si Jesus to. Si Jesus Christ, our Savior. And her child was caught up to God and His throne. Iningatan ni Almighty Father. Si Jesus. Then the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God that they should feed her there 1,260 days. So, ang nangyari sa earth, iningatan ni Almighty Father ang mundo, no? Pinakain niya yung mga tao, may mga blessings, yung mga puno, mga animals, nabuhay naman ang mga tao. Okay, kaya yung earth, nag-flourish naman, dumami ang mga ibon, mga halaman, ganon. So, 1,260 days. Ito, kung bibilangin mo to, 3.5 years or kalahati ng complete number ng 7. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. So, itong si Angel, Michael, nakipag-away kay Lucifer. Nagkaroon ng war dahil sa sa pagre-rebel ni Lucifer.
gusto niyang kunin ang pwesto ni Almighty Father at nalaman niya ang plano ni Almighty Father na tayo na mga tao ay mag-rule with Jesus in heaven. Kaya galit si Lucifer sa atin. So nag-away ang si Michael, the angel, at saka ang iba pang angels na kasama ni Michael, angels of the Lord, at saka yung dragon at ang kanyang mga fallen angels. Nag-away. But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. Hindi nanalo ang demonyo, ang devil. Wala na silang lugar sa heaven dahil madumi sila. So what happened? So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil. So ano nangyari sa great dragon na isang ahas na matanda na itinapon, called the devil and Satan. Itinapon, who deceives the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast out with him. So nandito sa lupa ang mga devil at ang mga fallen angels. Kaya tayo nagiging masamang tao, naiimpluwensyahan tayo. Hindi natin alam. Akala natin normal lang, no? Naiimpluwensyahan yung buhay natin. Kaya itinapon. Dahil hindi sila pwede sa heaven. Dahil malinis ang heaven. Bahay ni Almighty Father. Wala na silang puwang doon. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ has come. For the accuser of our brethren who accused them before God day and night has been cast down. Si Satan, lagi tayong inaakusahan niya kay Almighty Father. Kasi galit siya sa atin. Gaya ni Job, no? Na nagkaroon ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Dahil yun kay Satan. Okay? Hindi naman dahil sa sasabihin ni magkakonsyaba ba si Almighty Father at si Satan. Hindi sila magkakonsyaba. Inalaw ni Almighty Father dahil kilala ni Almighty Father si Job. At para mapatunayan ni Almighty Father na meron siyang faithful servant na gaya ni Job, hindi gaya ni Lucifer na isang traidor na masama. Gustong ipakita ni Almighty Father kay Satan yon. Kaya inalaw niya si Satan. Naintindihan ninyo? Gusto ipagmalaki ni Almighty Father si Job kay Satan. Dahil kilala niya si Job. Kaya nung napagtagumpayan ni Job ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan, ang daming blessings na binigay sa kanya ni Almighty Father. At napahiya ang devil. So, itong si Satan, lagi tayong inakasahan. O, hindi naman faithful yan. Mga servant mo na yan. Mga salbahe yan. Tingnan mo. Ano ko lang yan, ha? Iinganyohin ko lang yan. Itetempt ko lang yan. Pera, kayang-kaya ko yan. So, tao, may free will siya. Inaalaw ni Almighty Father na magkasala tayo para matuto tayo. Para tawagin natin siya. Inaalaw niya na madapa tayo para matuto tayong tawagin siya at na ibangon niya tayo. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil yun sa kanyang pagmamahal sa atin. And at the same time, yung test na yun, naiba yung character natin. Nagiging matured tayo spiritually. Kung ang susundin natin ay si Almighty Father. Pero kung hindi mo susundin si Almighty Father, yung pahamak na nangyari sa buhay mo, mas malulugmo ka pa sa kadiliman. So, may choice tayo lagi. Araw-araw. May choice tayo. Every morning, may choice tayo.
And we must choose our Father and Jesus Christ. For the accuser of our brethren, who accused them before God day and night, has been cast down. So si Satan to. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Napagwagyan nila ang buhay dahil sa dugo ni Jesus Christ. Napatawad sa kasalanan tayo, at dahil din sa salita ng Diyos at sa testimony, patotoo ng mga kapwa natin na nagmamahal kay Almighty Father. At ang mga taong ito ay hindi nila mahal ang kanilang buhay. Na kahit kamatayan, ibibigay nila ang buhay nila para kay Almighty Father. Ganun ba tayo? Mahal ba natin ang buhay natin dito sa mundo? Dapat ang mamahalin natin si Almighty Father. Dahil siya ang may hawak ng eternal life. Denying ourselves in this world para in heaven, we will live with Jesus and reign with Him in heaven. Therefore, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Maikli na lang ang panahon ni Satanas dito. Nakakalungkot ang mga tao dito sa lupa dahil marami tayong mga pagdadaanan. Nagdo-double time na si Satanas. Kaya kung makikita nyo sa internet, sa media, lahat na lang kung ano-ano nang ginagawa ng mga tao. Para lang magkapera, para lang mapansin, para lang mahalin, para lang sumikat. Lahat na ginagawa ng tao, binibenta nila ang sarili nilang prinsipyo, ang kanilang katawan, indirectly. Indignidad nila, binibenta na nila, pinaprostitute na nila yung sarili nila. Pag sinasabing pinaprostitute mo yung sarili mo, hindi lang yung katawan mo, binibenta mo, kundi yung dignidad mo, yung mga paniniwala mo, na tama, tinatanggal mo sa sistema mo dahil lang sinusunod mo na ay ang devil. Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, nung makita ng devil na itinapon siya sa mundo, he persecuted the woman who gave birth to the male child. Inaway niya ang mundo. Inaway niya ang mundo. Pag sinabing inaway niya ang mundo, ibig sabihin nito, yung mga tao sa mundo na nakatira, inaway niya. Galit siya sa mga tao. Akala ninyo, kakampi ninyo ang devil, ang si Lucifer, kakampi niya. Hindi niya kakampi. Sinungaling siya. Kaya huwag kayong maniniwala sa kanya. Yung ningning ng buhay na to, kayamanan, tinatrap lang niya tayo. Totoo galit siya sa atin. Gusto niya tayo mapunta sa impyerno. Yun ang way niya to get back at our Almighty Father. Gusto niyang gumante. At alam niya na masasaktan si Almighty Father. Pag nakita ni Almighty Father na yung mga anak niya ay gumagawa ng kasalanan, alam ni Satanas yun. Kaya ang ginagawa ni Satanas, patuloy niya tayong tinatempt. Gusto niya tayong magkasala para malungkot yung tatay natin.
Para mapalayo tayo sa tatay natin. But the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness to her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, for the presence of the serpent. From the presence of the serpent, inalayo muna siya. So, naging peaceful muna. Yung kanyang, yung earth, naging peaceful muna, no? Ninorish muna tong earth, pinalago yung mga halaman, dumami yung mga tao. Pero, yung mga tao nagkasala pa din. Yung mga nagkakasala. So, dito sa verse 15. So the serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away by the flood. So, sino to or ano to? Di ba nagkaroon ng flood, the great flood, the great reset, na ginawa ni Almighty Father. Namatay lahat ng mga halaman at animals except sa nandun sa Noah's Ark. Kaya sinasabing the serpent spewed water, although si Almighty Father nag-allow nito, kaya nangyari yun dahil sa kasalanan na gawa ng serpent, gawa ng demonyo. Kaya nagkaroon ng great flood. That he might cause her to be carried away by the flood, para masira ng mundo. Pero, yung Garden of Eden, iningatan ni Almighty Father yung Garden of Eden. Wala nakakapasok doon ng kung ano-ano man. So, si Jesus lang ulit ang nakapasok noon. Okay? Nagbabantay ng angel doon. At hanggang ngayon, hindi pa na-discover ang Garden of Eden. Hindi imposible na protektahan ni Almighty Father yun dahil yun ang heart of the earth. Doon nagsimula lahat. At malinis yung lugar na yun, kaya nga pinaalis ni Almighty Father si Adan at Eva sa lugar na yun. May nakabantay na angel doon. So, balik tayo dito, no? But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood, which the dragon had spewed out of his mouth. So, nangyari, nung after raining ng 40 days and 40 nights na rain, tsaka kaya nagkaroon ng baha, after some time, tawag dito, yung earth, nawala yung baha, nag-subside kasi nga bumalik ulit yung tubig sa ilalim ng lupa. Okay? Alam nyo, naintindihan nyo ba? Kasi kung alam niyo ang tunay na korte ng earth, i-check nyo sa Book of Genesis para maintindihan ninyo. Kasi, nung bata tayo, mga tinuro sa atin, iba ang korte ng earth, mga 1800s ba yun, or 1900s. Inano tayo, na brainwash tayo, para iligaw tayo. Kaya ginawang, inilayo nila ang description ng earth, para iligaw ang tao. Naiintindihan ba? Para sabihin ng mga tao na galit kay Almighty Father na walang Diyos dahil iba naman ang korte ng earth. Pero kung titignan mo dito sa description sa Bible about the earth, malalaman mo kung paano ni Almighty Father ginawa ang earth at kung anong korte. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring. Galit na galit ang dragon. Galit na galit si Satan. Sa mga taong nakatira dito sa earth.
Kaya nga, he went to make war with the rest of her offspring. War ang ginagawa niya, nakikipag, hindi kapayapaan, kundi kaguluhan ang dinadala niya sa anak ng babae. Or tayo dito na nakatira sa earth, puro kaguluhan ang dinadala niya. Dahil galit siya. And he make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, galit siya. At nakikipag gera sa mga followers of Christ dito sa mundo. Dahil ayaw ni Satan na mapunta tayo sa tatay natin. Inilalayo niya tayo. Dahil siya ay walang pagkakataong makabalik na ng langit. Nainggit siya sa atin. Ngayon, kung may nakikita kayo sa internet na, uy, ang saya-saya, pumunta ng disco. Ang saya-saya gumawa ng mga bisyo. Mga masarap sa katawan itong mga ginagawa na to, na kung ano-anong bang mga ano yan. Yun ay dahil sa galit si Satanas sa atin. Inaano niya tayo, iniinggan niya na tayo sa pera, sa kasikatan, sa paghahanap ng pagmamahal. Iniinggan niya na tayo. Pinapalayo niya tayo kay Almighty Father. Pero yung mga tao, hindi na naiintindihan yun. Ano pa ang iba pa niya pang-iinganyo? Gaya ngayon, ano? Yung pinaka-latest na pang-iinganyo niya. Ay yung sasabihin ng mga tao na I identify myself, kahit na hindi naman siya ganun. Example, I identify myself as a black woman. Maniniwala ba kayo if I identify myself as a black woman? Di ba hindi? So, yun ay isang kasinungalingan. Kasi si Satanas ay hari ng kasinungalingan. Meron pa mga tao, no? Pinakasala ng Eiffel Tower. Isang kasinungalingan. Meron siyang mental problems. Halimbawa, may magnanakaw, tapos bawal mong i-describe na mataba siya, bawal mong i-describe kung anong kulay ng skin niya. Paano mo siya i-describe ngayon? Kung magnanakaw siya, halimbawa magre-report ka sa police. Sir, may nagnanakaw sa akin. No? Anong itsura? Ano siya maitim siya Bakit mo siya sabing maitim? Masama yan, namimintas ka. Hindi, maitim talaga siya. Yun ang totoo. Namimintas ka. Hindi pwede yan. Ano siya? Anong gender niya? Hindi natin may sabi. Ano siya non-binary. Ano ba siya? Babae ba siya o lalaki? Non-binary. Ano ba yung non-binary? Anong gender niya nga? Pansexual. Ano yung pansexual? Hindi naman... Ang hirap, no? Especially sa ibang bansa. Halimbawa, white person yung nagnakaw. O ano siya? Anong color ng skin niya? Ay, bakit ka nagtatanong ng color ng skin? Ano yan? Racism yan ganon. Ano ba siya? Mataba ba siya? O bakit ka na fat shaming yan anong gender niya? Yung pronoun niya, they, them. Ano yan? Ang gulo, di ba? Sa ibang bansa yun,
powerful country. Pero ganun yung mga tao nila. Pero mabuti naman dito sa Pilipinas, ang mas maganda sa Pilipinas, alam naman natin, ang tanggap naman natin, ano ba yung bakla ba yan, tomboy ba yan, o maitim ba yan, maputi ba yan, negra ba yan, hindi naman, wala naman sa atin yun, di ba? Mataba ba yan, o taba-taba ako nga eh, o aminado naman, ganon, no? Yung iba, ayaw nilang marinig yon. Okay, ayaw, gusto nilang mabuhay sa kasinungalingan. So, pag gusto na mabuhay sa kasinungalingan, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, gusto nilang mabuhay, gaya ng kay Satanas, na tatay ng kasinungalingan. So, ganun ngayon ang kalakaran sa mundo natin. Magulo. Pagulo na ng pagulo. Demonic possession na rin yun. Siyempre, i-deny ng tao yun. At gusto ko nga palang i-add, no, na nagkaroon ng great flood. Dahil nabanggit natin dito sa nagkaroon ng flood. Ano ba tawag sa flood sa Tagalog? Lunod? Hindi lunod. Nagkaroon ng ano ba yun? Nagkaroon ng baha, no? Nagkaroon ng baha. After ng baha, nagkaroon ng promise si Almighty Father sa atin, hindi na niya gugunawin ang mundo or sasaktan ang mundo sa pamamagitan ng water. So, binigay niya sa atin ang rainbow. Bigay ni Almighty Father sa atin yun to remind us na hindi na niya gugunawin ang mundo or hindi na magkakaroon ng baha or malakas na tubig. Yun ang promise niya. Promise ng pagmamahal yon, yung rainbow. Ngayon, ang ginawa ni Satanas, kinuha niya yung rainbow. Nagaling kay Almighty Father, inangkin niya, at ibinigay niya sa mga tao na may mental issue. Lagi niyang tinitwist ang katotohanan, lagi niyang kino-corrupt or dinudumihan. Yun ang gustong gawin lagi ni Satanas, ang dumihan tayo at ilayo tayo sa tatay natin. Kaya ngayon, ang favorite ko ang rainbow. Pero yung mayroong mga mental issue, favorite nila yung rainbow. Kaya ngayon, pag ang bata ay nakasuot ng rainbow, sasabihin, ay ba, ano ka ba? Ano ba yung ina-identify ang kanyang sarili? Ano ba siya? Electric fan ba ang tingin sa sarili? Mga ganun eh. Bagay ba ang tingin sa sarili? Electric fan? Or, ano ba yung pansexual, non-sexual, binary? Napakaganda ng rainbow. Promise ni Almighty Father sa atin. Kaya nagkaroon ng rainbow dahil sa pure white light na dumaan sa tatlo, no? Holy Spirit, so Almighty Father, tsaka kay Jesus. Kaya nagkaroon ng rainbow na inangkin naman ni Satanas. Trininis niya. Sabi ni Satanas, kaya rainbow, dahil makulay daw ang buhay ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Naging normal sa mundo natin, naging normal na ibahin ang gender. Pero pag sinishare mo ang word of God, sasabihin sa'yo ng mga tao, baliw ka, baliw ka.
masama kang tao, sinungaling ka, pero pag sinasabi mo na ang gender mo ay non-binary ka, ang tingin ng tao sa'yo ay normal ka. Perverted generation tayo. Pag gumagawa ka ng tama, kinaiinisan ka ng tao, kasi gusto ng demonyo, sama-sama kayo, or magkakasama na gumagawa ng mali. Dahil natutuwa si Satanas na dalhin ang mga tao sa lugar niya, sa bottomless pit. Gusto niyo bang mapunta sa bottomless pit? Madumi? Madilim? Mainit? Puro apoy? Hindi nabubulok ang mga uod? Gusto niyo ba doon? Para lang masatisfy ang katawan ninyo at ang whim ninyo at ang mga pangarap nyo dito sa mundo na konting sandali lang ninyo ma-experience o ma-enjoy. Pero after this life on earth, forever na sa impyerno. Or gusto nyo na konti lang ang ma-enjoy nyo dito sa buhay sa mundo, hindi nyo mamahalin ang buhay sa mundo dahil alam natin na may forever with Jesus Christ and the Almighty Father, na maganda ang kalalagyan natin doon. Iingatan tayo ni Almighty Father doon at mamahalin niya tayo. At doon hindi na tayo mawawala sa paningin ni Almighty Father. Makikita natin siya, makakausap natin siya, ang ating totoong tatay, ang totoo nagmamahal sa atin, at ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Anong pipiliin ninyo? Yung buhay ba dito sa mundo na araw-araw na lang gusto mong makipag-away, gusto mong swapangan, magsinungaling, or we will be denying ourselves to take up our cross and to follow Jesus? Ano yung gusto natin? Temporary lang ang buhay natin dito. Dapat nakatingin tayo lagi kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kung mahal natin si Almighty Father, mas great pa ang love niya sa atin. Kung mahal natin si Jesus, mas great din ang love niya sa atin. Kaya nga, meron tayong mansion na kalulugaran doon. Nakaprepare na ang mansion natin in heaven. Samantalang doon sa bottomless pit, anong kapupuntahan mo doon? Wala. Mabaho doon. Samantalang kay Almighty Father, magandang bahay ang inaalok niya sa atin. And to reign with Jesus in heaven. To be with our brethren. To be with our Father. To be with our true family. With love. Magagandang amazing na lugar. Dahil amazing yung tatay natin tsaka si Jesus. So, mamimili tayo, no? Dahil, nagpapasalamat daw kay Almighty Father, nire-reveal niya sa atin kung anong ibig sabihin itong Book of Revelation. Una, nabasa na natin to. Pero ngayon, binasa ulit natin at mas malalim na kumpara sa dati ang basa natin. Dahil, kay Jesus Christ, tinuturuan niya tayo dahil gusto niyang makasama niya tayo. Kung nasaan siya, gusto niya, nandun din tayo kasama niya. Thank you, and God loves us all so much.